makikita nyo. Makikita nyo itong laban na to. Your Honor, nasabi ko naman, hindi ako, well, total, delikado rin naman ang buhay ko dyan. Bahala na kung ano mangyayari dyan. Papunta na rin kasi sa senaryo na talagang gusto nila, kasi 90% sa income ng sabong sa operation, 90 to 95 kami yun. Dahil nasa akin lahat, members ko lahat ang buong Pilipinas na big time na sabongero, kasi legit talaga na maayos lahat to. Nakita rin naman nila kung ano ang purpose nito, hindi lang gumawa ng pera. Tumutulong tayo sa tao, binabayad natin sa gobyerno. Sa totoo lang, gumawa naman ng batas ang Congress ngayon eh. Dahil wala tayong batas sa sabong. Ito po yung batas na ito as gaming consultant na. Ang PD 449 po, yan ang original na batas ng sabong. Fridays and holidays lang yan. Sabungan lang. Noong 1994 yan, 1974, na-amend yan, in-amend yan ni Presidente Marcos nung bago sa bumaba, PD 1802. In-amend siya, 1802, tapos after a few months, pinalitan na 1802-A, 1981, ginawa niyang Sundays and holidays and regular days. Yan yung tinatawag ng mga pintakasin na. Ang pinakahuling batas ng sabong. So, ibig sabihin, amended na yung PD 449, sinabi po ni Senator po, amended na po yung PD 449, naging PD 1802 na po yun. Doon po tumitigil at nagkaroon lang na isa pa na Republic Act 7160 noong 1991. Ipinasa sa local government ang paglilisensya at saka pag-aayos ng pag-i-issue ng license and pag-control na cockfighting inside cockpit only. Doon pumapasok yan. Ngayon, yung pinagtatalunan natin na ang PAGCOR ba may karapatan na umawak ng sabong? Wala karapatan sa sabong ang PAGCOR. Dahil ang PAGCOR, babalik tayo doon sa local government code na 7160, sila ang control, sila ang mag-i-issue ng permit, sila ang GAP ang magko-control magbibigyan ng license. So tatlong agency ito eh. Local government, ang mayor ang mag-i-issue ng permit, building permit, tapos ang GAP ang mag-i-issue ng mga license and everything, mag-monitor ng mga game fixing. Ang bet, ngayon, kaya nakapasok ang PAGCOR dito, dahil sa new technology na. Nung nagsimula na itong mga pandemic na to, tatlo lang kasi ang pwedeng tumanggap na sugal. PAGCOR, PCSO, tsaka horse racing. So, kung ano yung sugal na papasok dyan, may sasalong isa. Pag walang sumalo niyan, ibig sabihin, illegal gambling yan. Ngayon, since pumasok tayo sa online gaming, gumamit tayo ng computer, online na yan. So, kinuha ng PAGCOR na walang ibang kukuha dahil online ka, tsaka palang nila kinuha. Wala pa kasi sa batas ng online eh. Ang online gaming, lumabas noong 2005 lang yata yan. Nagsimula lang yan yung mga pogo-pogo. So, ibig sabihin, hindi rin natakil yan, hindi na pag-aralan sa law yan eh. Wala naman kasi yan, new technology yan eh. So, ibig sabihin, kung ano man ang batas na ginagawa ngayon, kapareho nito nung bakit kami nakapag-start maski na may pandemic? Bakit nakapag-video ka? Ang pinagbabawal ng IATF si cockpit. Cockpit lang po yan. Ngayon, noong nag-apply kami, pinag-aralan ko yung legality. Nagpagawa kami ng ordinansa. Tingnan nyo to. Ordinansa, noong time na yun, wala pang PAGCOR, 2001. Nagsimula kami nung ordinansa ng Manila, Lipa, tsaka Santa Cruz. Nagsimula lang kami sa Lipa, tsaka Santa Cruz. Sinasabi sa isang ordinansa, ang ordinansa kasi, yan yung parang Congress ng ating Pilipinas. So sa bayan ng Santa Cruz, or sa bayan ng Lipa, or sa Manila, sinasabi ng ordinansa na itong kumpanyang ito, since kami nagre-regulate, kami ang local government, binibigyan po namin kayo ng authority na magpasabong na magpalabas ng mini cockpit or studio. Ang tawag dito studio. At
pinapayagan namin kayong magpasugal sa territory, within the territory ng, ng online, by air o by land. Ibig sabihin nun, pwede tayong gumamit ng online na telepono at pwede tayong tumaya sa betting station na may ticket. Ang betting station na may ticket, bawal pa dahil may mga, nung time na yan, bawal pa. Dahil may mga COVID nga, bawal yung mga walk-in, bawal yan. So doon kami nag-start, yung tinatanong ni Senator Tolentino, bakit nakapagsimula ang Lucky 8? Noong time nung panahon ng COVID, nagsimula kami July 15. Kung kukumpletuhin ko to, kukumpletuhin ko rin itong kwento to para makita niyo yung conspiracy. Kung bakit, kung sino ang mga involved dito. Huwag nyo kami i-condemn na guilty kami dyan sa mga nawawala. Dahil, sasabihin ko rin kung bakit. May isang nawawala dyan eh. For the record, I will just cut you short. For the record, this committee is not condemning you for the disappearance of the 34 people. Hindi po namin kayo kinukondem. So, please continue your explanation. Bakit laging sa Lucky 8, binibintang yan? Bakit lagi sa tatlong area mo lagi nangyayari kung may nawawala? Kami lang po ang pinakamalaking operasyon, sa amin lang po talaga lumalaban ang mga nagsasabong sa buong Pilipinas. Pero yung iba lumalaban sa amin, yung iba lumalaban din si Kilabong Pineda, yung iba lumalaban din kila Tevez. So lahat lumalaban din, umiikot din yan. So I just want to make it clear. Kaya nakasentro dito sa kumpanya ninyo yung investigasyon, hindi nakasentro kay Bong Pineda, hindi nakasentro doon sa ibang mga licensee because yung tatlong mga sabungan kung saan last known location ng mga missing victims, doon sila nalulocate bago sila nawawala. Before they were reported missing, doon sila sa ratong sabungan yan na pinag-aari ninyo. Kaya bakit naman namin imbestigahan yung ibang licensee na sa inyo naman yung tatlong sabungan? Kaya, kalaroin ko lang sa iyo, we are not singling you out. This committee is very fair enough. Kaya nga, pinatawag ka namin to provide you an avenue to clear your name. Kung indeed, wala kayong kinalaman dito sa disappearance ng 34 na tao. Kaya pinatawag namin kayo. And we're giving you the opportunity. But before you continue, please, I would just like to recognize Senator Grace po. For a while. For a break, muna break. Okay, thank you. Senator Grace po. Thank you po, Mr. Chair. Actually, alam naman natin na may pending application ng franchise yung Lucky 8. At nung ito'y dumating sa amin, no, sa committee namin, syempre bago itong ganitong klaseng pasugalan na humihingi ng prangkisa, talagang napakahirap suriin, ano. Pero ang isa naman ang masasabi ko, sila humarap para mag-apply. Isang bagay ito na masasabi natin tungkol sa kanila. Ngayon, marami rin akong nadidinig, halimbawa, Lucky 8, tapos yung mga ibang, yung isang nabanggit nga dyan, si Pineda, na sa sarili nilang kilos, may mga nagsasabi na nakakatulong sila. Ngayon, ang importante ngayon na talakayan natin, ito, siguro tatanungin ko si Mr. Atong paano yung nagiging kooperasyon ninyo sa mga pulis ngayon sa pag-iimbestiga? Kasi nga, di ba may mga sinasabi na sira yung CCTV doon sa sabungan, naayos na ba yung mga CCTV na yan? Pangalawa, anong klaseng kooperasyon ang binibigay ninyo? Meron din ba kayong mga pinagsususpetsahan? Kung hindi talaga kayo ay responsable dyan, ano ang nakikita ninyong anggulo ngayon dito sa mga nawawala na ito? Kasi yun ang talagang punot dulo nito. Mahirap natin talakayan ang isang prangkisa na may mga kasong ganitong nakabinbin. Yes, Your Honor. Yun po. Yeah, you can respond, please. Okay. Your Honor, about CCTV, okay. Napanood ko rin po na napapagalitan din ng PAGCOR dahil sa hindi sila nag-higpit sa amin sa CCTV. Ang CCTV po sa PAGCOR,
ang nilalagyan nila ng CCTV inside casino lang. Hindi po kasi nila teritoryo ang mismong arena eh. Wala talaga kasi sa amin studio lang po eh. Ngayon, yung pag may kukwento ko nga kung paano kami kung makikita niyo yung studio namin, yung hindi na kailangan lagyan ng CCTV yung mismo site namin dahil naka-video siya. Pagka nagpapalabas may video eh. Yung perimeter naman, hanggang ngayon under construction pa ho kami. Kasi nung mag-start kami ng July 15 hanggang December, may pandemic eh. Ang palabas namin ko, konti lang. Tapos bumibili kami ng manok. Tapos konti-konti lang yan. Nakapag-start kami ng maganda. 2021, tapos nagsisimula umakyat yan. Tsaka palang, tapos nalaman ko nga na mga March yata yun, napunta kami sa PAGCOR na kailangan kami i-regulate. You mean to say na yung tatlong sabungan na inoperate ninyo puro under construction pa, kaya hindi kayo nakapaglagay ng CCTV? Farm lang ho yan eh, farm. Okay? Farm. Nagsimula kami sa ang style ng farm kasi, bukid yan, bukid. May pader. May pader, wala. Nung una, walang pader. Ginagawa namin yan sa isang ano lang, yung rueda lang. So yun ang ginawa namin arena. So, tapos yung mga manok, yung mga cockhouse, kanya-kanyang cockhouse yan, may air condition. Nung una, wala pang air condition eh. Nakalagay lang eh. So within few months, nagsisimula pa lang kami ayusin. Tuloy-tuloy ang construction hanggang ngayong oras na to. Kasi tignan nyo, tsaka sa mga pulis, maski tanong nyo po sa kanila, every time na gusto nila pumunta sa amin, pinupuntahan nila kami. Never kami nag-object na imbestigahan kami. Yung sa CCTV, humihingi po ako ng paumanin. Ilang hektarya yung lupa namin sa Lipa? 33 hectares. Hanggang ngayon, pinapadiran pa. Gano, tapos yung sa Santa Cruz namin, 10 hectares, 11. Hindi naman kami makapagpadir ng ayos dati dahil yung pandemic, mahirap yung mapag-travel. Okay, for Lipa, sabi mo, open na, with the indulgence of Senator Grace po, is it okay na this, mag-follow up lang ako? Go ahead, sir. Nakikinig lang din po ako. Thank you, Mr. Chair. Yeah, thank you. Sabi mo, sa Lipa, 33 hectares, tapos kinukural ninyo. How about Manila? I think this Manila Arena is already built up establishment. Manila Arena, nagawa po namin dati yan as cockpit. Hindi po nakakapagsabong dyan. Santa Cruz, nakapagsabong lately lang, nung pinayagan lang ng IATF. Matagal naka-stack yan, idle yung lugar eh. Kaya nga, kung matagal na rin itong walang CCTV. Wala po, kagagawa lang yan na, bagong gawa lang yung arena na yan eh. Tapos inabot nga, ginawa yan nung wala pang COVID no, nung wala pang pandemic, kagagawa lang yan. Wala pa eh. Wala talaga. Pero meron na pinalagyan ko na ngayon. Ngayon, kung tignan nila, pinalagyan ko kasi ginagamit na po namin, Your Honor. Senator Lacson is recognized. Just a manifestation. I noticed that we've been straying away from the intent of this legislative inquiry. No, parang nakalimutan na natin yung mga nawawalan sa bungero. We're more interested in to hear from the PNP kung meron na silang progress sa investigation kasi ito yung medyo bitin last hearing. So, Yes, sir. refer to you, Mr. Chairman. Yes, sir. Just an observation. Magdadalawang oras na tayo, hindi pa natin natatakin yung intent, the intent of this legislative inquiry, Mr. Yes, sir. I agree with you, sir. I agree with you. Pinagbigyan ko lang ito si Mr. Atong Ang kasi inimbita natin. Pinagbigyan ko lang magsalita. But can you wrap up? Mr. Chairman, Yes. before that, so that we can move forward, siguro, i-diretso na lang ni Mr. Ang yung sinasabi niyang conspiracy. Okay na, naintindihan na namin lahat yan. Problema sa ganito, tapos yung rules, ganito ang batas. Yung conspiracy, diretso mo na yun para malaman na natin. Doon tayo, para makapunta na tayo doon sa mga biktima. Kasi gusto rin marinig ng mga biktima yung conspiracy yung sinasabi mo. Go ahead. Yes, you can, pwede mo i-share sa amin yung conspiracy theory na sinasabi mo. May conspiracy against you. Okay, please share it to this committee. Dire-diretso na po lahat to. Oh, well, Ang ano ko po kasi,
Sana Kung gusto mo, di ba, you're asking for